Tungkol sa sweldo, oo, medyo malaki naman. Depende yan sa category ng trabaho mo. Kung isa kang healthcare workers, pwede, makasahod ka ng 1M sa loob ng 3 buwan. Makakasahod lang, pero hindi pa yan kasama yung mga deduction nila. Malaki rin ang tax, malaki ang bayad ng bahay. Kahit sa bansa naman, kahit maliit man or malaki ang sweldo mo, kung wala kang disiplina sa paggamit ng mga pinaghirapan mo, wala ka talagang maiipon. Kaya kailangan, huwag kayong padala ng padala sa inyong mga pamilya. Bigay kayo, konti lang, para magsikap sila. Kasi ang hirap kitain ng pera, talaga. Sobra. Kumpara sa Middle East, nung nagtrabaho ko sa Middle East, talagang free lahat. Free accommodation, free transportation. Nung kaiba naman kasi yun, pag direct kang pumunta sa isang bansa, sagot mo lahat. Pero pag nagpunta ka sa isang bansa na gamit mo is working visa, syempre, may employer ka. Sagot nila yung mga transpo, accommodation, pag direct ka, syempre, sagot mo lahat. Bahay, transportation mo, pagkain mo, lahat. Pag nagpunta ka naman sa ibang bansa na meron kang employer, bibigyan ka ng working visa, free na lahat. Accommodation, transportation, kaya may naiipon ka. Pero ang pagkakaiba nun, malaki ang sweldo ng direct kumpara sa meron kang agency. Yun nga lang, pag direct ka, talagang maghahanap ka ng trabaho mo. Sa lahat ng mga gustong mag-apply or gustong magtrabaho dito sa New Zealand, pwede naman kayong mag-apply ng holiday visa. Pero pinapaalala ko na sa inyo guys, kailangan nyo talaga na budget. Kasi hindi ibig sabihin ng may visa na kayo is may trabaho na kayo. Yung visa na yon, gagamitin nyo lang para makapasok dito sa New Zealand. After nun, gahanap pa kayo ng trabaho, gahanap kayo ng bahay, lahat. Lalabas nyo yung budget nyo. Kaya mas maganda, may agency kayo. Meron akong alam na agency na nagpapaalis dito eh. Inaalam ko pa akong legit, tapos pwede kong i-recommend sa inyo. Mahirap kasi mag-recommend na hindi legit ang agency. Marami pa naman scammer ngayon. Kaya abangan nyo guys. Sana makatulong ako sa inyo.